Let's give it to the man. Siya lang po ang presidente na pinanindigan niyang ipalibing sa libingan ng mga bayani ang tinatawag na diktador ng mga CPP, NPA, NDF at ng mga kalaban nila, mga dilawan na mga politiko at grupo. Si Rodrigo Duterte nagtaya ng kanyang karangalan bilang Pangulo at kanyang ipinatupad ang batas na naghahayag at nagpapahintulot na pwedeng ilibing si Apo Lakay Marcos Sr. Sa programa ni Ka-Eric ng Isminay ay muling ipinaalala at inihayag ang hindi makalimutang pagtulong at ginawa ng dating Pangulong Duterte sa pamilya Marcos. Matatandang November 18, 2016, nagulantang ang publiko sa biglaang paglilibing sa labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, kung saan nagulantang ang publiko sa balita at dahil nga sa patuloy na bangayan ng diehard Duterte supporters at mga loyalista ng mga Marcos, kung saan ito nga ang isa sa pinaalala ni Ka-Eric na dapat bigyan natin ng credit ang ginawa ng nag-isang Pangulong Duterte na pinanindigan ang paglibing sa tinatawag na diktador ng CPP-NPA-NDF at mga kalaban ng dilawan. Ngunit nag-iba ang ihip ng kasalukuyang administrasyon kung saan tila pinagtulungan na ngayon ang mga Duterte para pabagsakin sa mata ng publiko. Kung saan tinatawag na nga ito ng iba na di umano walang utang na loob ang mga Marcoses. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan. Dapat na niyang babangayan ang DDS, diehard Duterte supporters at mga loyalista ng Marcos. Let's give it to the man. Siya lang po ang presidente na pinanindigan niyang ipalibing sa libingan ng mga bayani ang tinatawag na diktador ng mga CPP, NPA, NDF at ng mga kalaban nila, mga dilawan na mga politiko at grupo. Si Rodrigo Duterte nagtaya ng kanyang karangalan bilang Pangulo at kanyang ipinatupad ang batas na naghahayag at nagpapahintulot na pwedeng ilibing si Apo Lakay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Don't take that away as a real stand of a true leader sa pagkilala sa mga previous leaders na kanyang nirerespeto at itinaya niya ang karangalan ng kanyang pagkapangulo, given the fact na yung ganyan na uri ng desisyon ay palibing sa libingan ng mga bayani. Si Apo Lakay Sr. Marcos ay isang very divisive and polarizing political issue. But Rodrigo Duterte took the challenge and he stood by the law. And so, ang tatay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi kayang may palibing ng pinsan nito na naging presidente na si Fidel Valdez Ramos ay kayang panindigan ng isang Rodrigo Duterte. Dahil para sa kanya, ito ang dapat tamang gawin ayon sa batas at ayon sa pag-aayos at pagtutuwid ng kasaysayan natin. Don't take that away as a reality na nangyari under Rodrigo Duterte. Kaya nga Ka-Eric nakita naman natin kung gaano minahal ng ating Pangulo ang mga Marcos. Yes. Pag-ibig yun Ka-Eric. Nirespeto sila. Yung pagpapalibing na yun ay naging daan para imulat ang maraming Pilipino kung sino ba ang Marcos. Yun. Para kilalanin natin ang Marcos. Hindi totoo ang mga propaganda na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Yan yung isa sa mga bagay. Hindi naman siya nag-ano tayo, pero ang isang hakbang ng ating Pangulo na ipalibing sa libingan ng mga bayani ay naging daan para imulat ang maraming Pilipino. It was a very historical, it was a very correct historical move para ituwid ang hindi makatarungang paghuhusga sa martial law at sa gobyerno ni Apo Lakay Marcos Sr. And that debunks the lies of the CPP, NPA, NDF, of the propaganda, kasi ako mismo ay biktima. I hate Marcos. Yes, ako din before. For more than 20 years. Bakit? Ang finifeed sa atin ng telebisyon, ng iba't ibang mga tao, dahil sa propaganda ng CPP, NPA, NDF, ay diktador at magnanakaw. Wala nang iba. Yun lang na-instill sa aking isipan. Yes. Pero binigyan linaw nito. Noong sa panahon ng ating former president, hindi naman, ako'y pinagmamalaki ko ito dahil kabilang ako sa naliwanagan. Sa ginawang hakbang na ito. Bakit ginawa ng ating Pangulo ito? So, sinaliksik ko. Diba? Dito tinanggal ng ating former president ang hatred sa isang tao. I agree to that point. Kaya, so much so, hindi po katakataka kung bakit naging #1 consistent senatorial preference candidate
for 3 different surveys na